Hinamak na manugang. Kabanata 51. Nagdilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at patuloy itong bumuntong hininga. Ang Chin family ay madalas na customer ng Antique Street. Pagdating niya dito kanina lang ay tinanong niya ang amo ng isang antigong tindahan na malapit sa kanya kung ano ang nangyari. Sa wakas ay alam na niya ang nangyari, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ang pamilya Chin ay nasa isang masamang sitwasyon sa nakalipas na 2 taon. Ngayon, sila ay nabaon sa utang at naging isang walang laman na shell. Kaya lang hindi ito alam ng mga tagalabas. Noong nakaraang buwan, ang Chin gang ay inimbitahan ng isang tao na bumisita sa 100 taong gulang na kilalang monghe sa kailaliman ng Mount Ma. Ibinunyag ng kilalang monghe ang mga lihim ng langit sa isang pangungusap. Sinabi niya na ang Chin family ay nagdala ng isang mabangis na bagay. Ang magaan na sakuna ay ang pagkakalat ng kayamanan ng pamilya, at ang mabigat na sakuna ay ang pagkawasak ng pamilya. Ang pagkabigla ng Chin gang ay hindi maliit na bagay. Hinanap niya ang buong bansa, ngunit hindi siya nakahanap ng paraan upang malutas ang problema. Kinailangan niyang maghanap ng isa pang matandang monghe upang magtanong tungkol sa solusyon. Gayunpaman, isinara ng senior monghe ang kanyang pinto at hindi na siya nakita. Isang sentence lang ang binigay niya. Walang solusyon. Mapait na nagmamakaawa si Chin gang at lumuhad sa harap ng templo sa loob ng 3 araw at 3 gabi, kaumagon lamang hiniling ng kilalang monghe sa batang monghe na maglabas ng isang brocade na pouch. May note sa brocade pouch na nagsasabing, June 17, waiting for the fated person. Patuloy na ginugulo ni Chin gang ang batang monghe, at noon lang siya nakatanggap ng isa pang pahiwatig. Sinabi ng maliit na monghe na nais ng kanyang master na ihatid niya ang mensahe na dapat sundin ng Chin gang ang oras sa tala at hanapin ang nakatadhanang tao sa kanlurang bahagi ng lungsod mula 11 AM hanggang 3 PM. Ang taong ito lamang ang makakalutas sa krisis ng pamilya Chin. Gayunpaman, ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng langit. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, kahit ang mga bathala ay hindi mailigtas ang pamilya Chin. Ngayon ay ika-17 ng Hunyo. Iyon ang dahilan kung bakit naghahanap ang Chin gang sa lahat ng dako sa kanluran ng lungsod, ngunit walang resulta. Nang malapit nang lumipas ang oras at siya ay nawalan ng pag-asa, bigla niyang nakita si Chin Aodong at ang kanyang mga kasama. Matapos makinig sa paglalarawan ng may-ari ng antigong tindahan, ang puso ni Chin gang ay ligaw sa tuwa. Sa sobrang tuwa niya ay muntik na siyang mapaluhod. Si Alex Dixon na nakakatakot na tao na maaaring magligtas sa Chin family. Lumipas ang oras. Ang kaligtasan ng Chin family ay ganap na nakadepende sa mga salita ni Alex Dixon. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring bigyan mo ako ng ilang gabay. Hinawakan ni Chin gang ang jade bracelet sa kanyang kamay at tumingin kay Alex Dixon na may makajos na ekspresyon. Yumuko siya at gumawa ng sobrang humble na kilos. Nang makitang walang pakialam si Alex Dixon, nagpa siya si Chin gang at luluhod na sana sa lupa. Nang manlambot ang kanyang mga tuhod na malapit na siyang dumampi sa lupa, biglang naramdaman ni Chin gang ang isang hindi nakikitang puwersa na tumulak sa kanyang katawan pataas at hindi niya naiwasang tumayo. Ang nakatagong puwersang ito ay lalong ikinagulat ni Chin gang. Sigurado siyang hindi mortal si Alex Dixon. Mukha siyang nataranta at nanginginig na itinaas ang ulo. Hindi niya alam ang ibig sabihin ni Alex Dixon. Isang malamig na sulyap ni Alex Dixon kay Chin Aodong na nakaluhod sa lupa at nakasuot ng itim na jacket. Sinabi niya kay Chin gang, alam kong ikaw ang patriarch ng Chin family. Bagamat hindi alam ni Chin Aodong kung paano gumawa ng mga bagay, may narinig akong kaunti tungkol sa iyo. Hindi ka isang negosyante na umaasa sa kanyang kapangyarihan na mangbuli sa iba. Sa kabaligtaran, narinig ko na nag-donate ka ng 4 na milyong yuan sa paaralan noong nakaraang taon. Sa simula ng taon, nag-donate ka rin ng 2 milyong yuan na halaga ng mga bagay sa Children's Welfare Institute sa Jinling City. Higit pa rito, hindi mo isinapubliko ang mga bagay na ito. Ibinaba ni Chin gang ang kanyang ulo bilang paggalang at nahihiyang sinabi, ito ay isang maliit na pagsisikap mula sa akin. Hindi ko inaasahan na kakalat ito at aabot sa'yo, nahihiya talaga ako.
Ang lahat ng mabubuting gawa na ginawa niya ay para sa kapakanan ng pag-iipon ng mga birtud para sa pamilya Chin. Gayunpaman, sa harap ng napakasamang aura, ito ay walang silbi. Sinulyapan ni Alex Dixon si Chin Aodong at sinabing may malamig na nguso, ito ang kalooban ng langit. Hindi ako dapat nakialam tungkol dito. Kung hindi dahil sa iyong pangalawang tito, na kumikilos ng matuwid, wala na akong masasabi ng anuman para sa isang tulad mo. Walang kwenta ang buhay mo. Ginoo, tama ang iyong aralin. Sa totoo lang, hindi ko siya tinuruan ng magandang leksyon. Dapat din akong magmuni-muni sa sarili ko. Paulit-ulit na tumango si Chin Gang at lubos na gumagalang. Binago din ni Chin Aodong ang kanyang kay-abangan mula sa dati at paulit-ulit na tumango na parang manok na tumutuko ng kanin. Muntik na siyang maaksidente sa sasakyan, at mas alam niya kaysa sa iba ang nangyari. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng karamihan. Sa tansya niya, malapit nang dumating ang biyenan kasama ang mga security guard. Umuso siya at sinabing para sa kapakanan ng pangalawang mong uncle, gagawa ako ng exception para malutas itong bagay na ito. Opo, makikinig po ako. Salamat sa iyong paggabay. Pinangunahan ni Chin Gang ang kanyang anak at si Chin Aodong at tumayo sa harap ni Alex Dixon na may magalang na ekspresyon. Humingi si Alex Dixon ng dilaw na papel na talisman at cinnabar sa antique shop sa tabi niya. Gumuhit siya ng ilang stroke sa dilaw na papel at ipinasa ito sa Chin Gang. Bumili ng jade Buddha at ilagay ito sa gitna ng sala. Ilagay ang anting-anting na ito sa jade cork at ilagay ito sa harap ng dambana. Magsunog ng insenso araw-araw at sambahin ito. Pagkatapos ng 49 na araw, natural na malulusaw ang nakamamatay na aura. Sa loob ng 49 na araw na ito, ipinagbabawal ng pamilya ang pagpatay at pagkain ng madugo. Ang pamilya ay dapat maligo at magsunog ng insenso araw-araw. Tandaan mo ito. Talagang igalang ko ang iyong mga mapalad na salita. Magalang na tinanggap ni Chin Gang ang talisman gamit ang dalawang kamay. Labis ang pasasalamat niya kay Alex Dixon. Maingat niyang inilagay ang anting-anting sa jade cork at ibinalot ito sa isang dilaw na paper bag. Sa sandaling nakabalot ang jade stopper, biglang naramdaman ni Chin Aodong na gumaan ang kanyang katawan. Tila nawala ang iritasyon sa kanyang katawan, at nakaramdam siya ng kaginhawaan. Naramdaman din ni Chin Gang ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Kahit slight, wild pa rin siya sa tuwa. Sa kabutihang palad, sinunod niya ang hula ng senior monghe at natagpuan si Alex Dixon. Kung hindi, ang Chin family ay mapapahamak pagkatapos ng araw na ito. Mabilis na hinawakan ni Chin Gang ang jade bracelet at magalang na ibinigay ito kay Alex Dixon. Sir, maliit lang po itong regalo mula sa akin. Alam kong marami ka nang nakita na ganito. Ang item na ito ay hindi karapat-dapat sa iyong pansin. Pero sana tanggapin mo. Kung hindi, hindi ako makakain o makakatulog ng mapayapa. Sinulyapan ito ni Alex Dixon at kinuha ang jade bracelet. Ito ay labag sa batas ng kalikasan para sa kanya na i-dissolve ang mamamatay tao na aura sa Chin family. Gayunpaman, mawawalan din siya ng bahagi ng kanyang cultivation base. Kailangan niyang bumili ng maraming mamahaling halamang gamot para makatulong sa kanyang paglilinang. Bukod dito, ang jade bracelet na ito ay napakalinaw. Kung ito ay isinuot sa pulso ni Mrs. Jane Lewis, ito ay hindi maipaliwanag na maganda. Nang makitang tinanggap ni Alex Dixon ang bracelet, tuwang-tuwa si Chin Gang at mabilis na yumuko sa kanya. Sir, ang Chin family ay mayroon ding ilang katayuan sa Jinling City. Kung kailangan mo ang Chin family na gumawa ng anumang tulong, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo, at lahat sila ay nagulat. Upang makatanggap ng tulong ng Chin family, si Alex Dixon ay nakakuha ng napakalakas na tulong. Sa hinaharap, kung may gusto siyang gawin sa Jinling City, kailangan lang magbigay ng utos, at siya ay magiging isang taong may dakilang kapangyarihan. Si Zhang Laosan na nakatingin sa gilid ay namangharin. Nang makita niyang tapos na ang Chin Gang, mabilis siyang lumapit sa kanya at yumuko kay Alex Dixon na may nakakalokong ngiti. Kuya, maaari mo ba akong tulungang tingnan ang aking palad? Sa tingin mo ba ay kikita ako ng kayamanan ngayong taon?
Kailan ko makikita ang mapapangasawa ko? Kumunot ang noo ni Alex Dixon at umiling. Hindi ako manghuhula. Tungkol naman sa kung makakahanap ka ng asawa o hindi, depende ito kung paano ka kumilos bilang isang tao. Ako. Umiti si Zhang Laosan at nagreklamo na may mapait na mukha. Ginagawa ko ito para kumita. Napakahirap ng buhay. Napakataas ng presyo ng bahay. Hindi pa ako nag-aral dati. Makakakita lang ako ng ganitong uri ng palihim na negosyo. Umuso si Alex Dixon. Mas mabuting maging security guard ka sa kumpanya kaysa manloko ng mga tao. Pwede ba akong yumaman sa pagiging security guard? Natigilan si Zhang Laosan. Hindi niya naintindihan ang kahulugan ni Alex Dixon. Napamulat siya ng mata at agad na tinampol ang noo niya sabay ngiti. Oo naman, kuya. Maghuhugas ako ng kamay ngayon at magiging security guard. Aba, parang nagre-recruit ng mga security guard ang Lewis Company. Mag-a-apply ako sa trabaho bukas. Napabuntong hininga si Alex Dixon. May gusto sana siyang sabihin pero umiling siya at nilunok ang mga sinabi niya. Sa pabago-bagong hitsura ni Zhang Laosan, malamang na mababa ang tingin sa kanya ng Human Resources Department kung pupunta siya sa Lewis Company para mag-apply ng trabaho bilang security guard. Abangan ang susunod na kabanata.